gaano na katindi yung naapektuhan sa flood control issue na ito, 'di ba? Ilan pa rin ang mga kabahayang binaha pa rin. And I think morally, I really don't think any part of any amount of money will suffice. Pero legally, ang computation. Pero to the extent, I don't think so. Okay, guys, ito naman magandang question din ng reporter 'no. What do you think personally, okay ba 'to, yung mga ganyang pakikiusap from senator to senator, especially dito sa malalaking issue na 'to, especially itong flood control issue. Tingin niyo ba tama na some of the senators are talking to other senators para hindi pirmahan itong report na 'to? Sa aking opinyon, hindi siya tama kasi transparency, eh. Hindi naman pinag-uusapan dito yung pagkakaibigan ng bawat senator, 'di What we're talking about here is accountability and transparency ng gobyerno. Eh kung gano'n na lang lagi, 'di lumalagay na kung nagawa 'yan nung ngayong investigation, hindi malayong magawa na naman 'yan sa susunod na investigation, which is sinong talo tayong so I doubt, I think this is unfair to the taong bayan kasi ang nagdedesisyon sila, hindi man tayo kinukonsulta. So for me, I don't like this attitude. Na ano yan guys, narinig niyo po yun? Ulitin ko lang, So apparently NDPRMO, tama ba yung aking pagsasalita? Isang, agency na kung saan sila ang nag-verify na yung connection ni, Jinggoy Estrada dito sa issue dito sa proyekto ng flood control project, specifically na ininvestigate ng Blue Ribbon Committee, napatunayan doon that he is not connected or he is not even the proponent nung pagsasagawa na-verify na wala siyang connection about do sa proyekto na yun. And I think that's a good thing. Para sa lahat ng mga nagfa-follow dito sa issue na 'to, that's a good thing kasi nakikita natin yung katotohanan, hindi lang tayo nakikinig sa mga issue, 'di ba, sa tsismis ng tao. And I think that's the reason why because this is a live reaction video, that's the reason why also we are all learning every second na lumalabas yung balita at ang pag-uusapan natin. And honestly, this is a good a good know-how for everybody, especially sa listeners na siguro hindi nyo alam ito. Ako personally hindi ko alam eh. Lang to ni Senator Ping Lacson and that's a good thing kasi updated tayo sa totoo. So, Interesting. Interesting angle here. Okay, so sabi niya about kay Saldico, depende sa French government. And that's a good thing. Kung depende sa French government at yung asylum pala, hindi naman automatic yun na ibibigay ng French government. So theoretically, if I'm not mistaken, the way I think about this is the government of the Philippines ay meron pa ring say para makiusap sa French government na hindi bigyan ng asylum si Saldico or even Attorney Harry Roque. That's interesting. And then also, yung sinabi din ni Senator Ping Lacson about dito sa 18 Marines that their statements are all coming from Saldico. Kasi ang problema po kasi nung when I started this 18 Marines, hindi ko talaga siya pinagbigyan ng pagkakataon or pansinin. Kasi parang lumabas kasi siya na parang nung panahon na yon about sa flood control, siya parang feeling ko hoax lang siya o gawa-gawang storya. Kaya hindi ko siya pinansin at that time. Tas ngayon, based on what Senator Lacson was saying, karamihan pala nung statement nila ay nanggaling kay Saldico. So that's a good playbook, 'di ba? Para makita natin kung totoo ba yung 18 Marines kasi ang daming kritiko ang nagsasabi that 18 Marines are really not credible. Magandang hapon po sa kanila at morning sa kanilang lahat. Ito po si Mami Susan. Ayan, nagpapasalamat po ako sa binigay ng oportunidad ni Pelcas na ako'y kanyang ma-interview. And I would like to invite everyone na mag-subscribe po sa kanyang channel, Pelcas. Okay? Maraming pong salamat. Thank you.